Hindi natin kakampi yung Rappler ba? Sana nasasanay na kayo 'no, yung mga kalaban natin ginagamit natin yung salita nila laban sa mga kalaban natin. Ayan 'no, sabi ng Rappler, Mindanao Bureau Head Herbie Gomez says that it would backfire on President Ferdinand Marcos if he would speak about gut issues like food security. Oh, pag magba-backfire daw kay Marcos pag nagsalita siya ng mga panibagong proyekto niya. Dahil yung mga proyekto niya tulad ng 20 pesos na bigas ay hindi natupad. Ayan no, sinisingil siya ngayon. Campaign promise niya in 2022 to lower the rice prices. Obviously, we're not seeing that. So how can he speak about these issues? So iniiba niya. He would rather focus on the bloodshed that took place during the time of Duterte. Kaya ang kampanya niya panlilin lang eh. Huwag natin pag-usapan yung mga hindi ko napatupad. Huwag natin pag-usapan yung mga pinangako kong hindi ko napatupad. Hindi po. Gusto namin pag-usapan. Ano yung mga pinangako mo nung 2025, 2022 election na hindi namin nakita? Kabaliktaran. Imbis na bumaba yung presyo ng bigas, papunta ng 20 pesos, pataas. No? Imbis na 1 million per year na pabahay, wala, wag na lang iulat. Kasi yung 1 million in 6 years, wala yatang maipapatay yung 1 million sa loob ng 6 na taon. Imbis na pag-usapan natin kung ano yung mga tinuloy na proyekto ni Marcos, sinabi niyang itutuloy yung proyekto ni Duterte, wag na lang yan, siraan na lang natin yung Duterte. Tama yung Rappler. Kasi once na siya magsalita ng mga gagawin, etong gagawin natin. Pag hinalal nyo itong mga to, eto gagawin natin. Teka muna, mangangako ka na naman. Hindi mo nga natupad yung mga pangako. Kaya negative campaigning po yung ginagawa niya. Pag nagsalita po siya ng mga bagong pangako, wala nang maniniwala eh. Baka mahatak niya, nasiraan na lang yung mga Duterte. Baka makuha niya yung mga tao sa paninira eh. Ito po sabi ni Lacson na na instead, no? Kasi eto tanong ko sa iyo, Ping Lacson. Marami ka pa naguguyo eh. Marami pang nag-iisip na ikaw ay tapat, ikaw ay ano, pero itong sinabi mo ngayon, halata ano ka na no, bumigay ka na talaga na kinampihan mo na si Marcos. Kasi noon may mga agam-agam pa na to si Ping Lacson, baka pwede nating iboto to. Kasi ang ganda naman ng mga sinasabi. Alam nyo, siran-sira ka rito, Ping Lacson. Pinangatwiranan ni Ping Lacson kung bakit nagsasalita. Kung bakit nagsasalita ng negative campaigning ang ginagawa ni Marcos. Ayan, no? Sabi po ni Lacson, it could be because of a threat to his life or administration. Yan po ang katwiran ni Lacson. Ito ang kanyang particular na sinabi. Mahilig ako mag-analyze. I'd like to stretch my imagination even further. So imagination lang to ni Lacson, no? Imagination lang po to ni Lacson. Alam nyo, yung Pangulo, may access yan sa lahat ng information. So I'd like to think mayroong pinanggagalingan yung passion dun sa kanyang speech. Yan. Ano yung passion na yan? Yung paninira sa Duterte. Medyo extreme ito ha.
O imagination lang 'to ni Lacson. Baka naman mayroong seryosong security threat, di lamang sa kanyang administrasyon, kundi sa kanyang sariling buhay. Minsan kasi 'pag tayo nadadala ng emosyon, na-e-express natin in subliminal manner. Ayan po, nangangatwiran po siya kung bakit negative ang kampanya ni Marcos, 'no? Baka daw may threat sa buhay niya. 'Pag may threat kasi ang pangit po sa kanila, eh, 'no? Eto kasing mga kandidato na 'to, sa totoo lang sikat na sila. Hindi nila kinakailangang manira ng mga kalaban, mananalo at mananalo sana sila. Kaya lang nagiging negative po sila kasi bakit nag-resort yung kinampihan nila sa negative campaigning. Eh samantalang sa kasikatan nila, kaya na nilang manalo kahit hindi siraan yung mga kalaban. Eh too late na po eh. Pwede ka sana, di ba? Meron pa kami, siyam lang kami. Oh. Alam nyo kung sino po sa lahat ng yan? Kung sino lang yung talagang karapat dapat iboto bago tong sinabi niya na to, si Lacson. Si kahit papano bumanat yan yung sa budget eh, di ba? Binanatan niya yung budget eh. Pero dito ka nasira eh. Bakit mo pangangatwiranan? Eh simple lang naman yan. Kaya nag-resort sa negative campaigning si Marcos kasi wala siyang maipagmalaking programa. Lalong hindi niya pwedeng magsalita na naman siya ng panibagong programa dahil po yung mga tao, no? Yung pong mga tao, babalikan po yung kanyang mga pinangako noon. Kaya sira ka rito, Lacson. Dapat dehin bokiki ka na lang dyan. Kaya lang, sira po kasi sila eh. Lumalabas po na epokrito sila. Nagsasalita sila na walang negative campaigning, pero yung presidente nila, yun ang nagne-negative. Oh. So, alam nyo ang ginawa ninyo? Sinolidify ninyo yung mga Duterte supporters. Panay kayo panlalait. Mukhang galing kay gaduntong uri ng gantong kampanya ni Marcos. Gadun, hindi effective yung ginagawa mo. Mr. President, yan ang gagayahin nyo, yung negative kind of, ginawa na po ng mga kakamping yan. Ginawa na po ng mga dilawan yan. Epektibo ba? Ikaw mismo, Mr. President, yan yung problema ni Marcos eh. Siya mismo produkto na negative campaigning pero hindi umubra. Nanalo pa rin siya. Sa bagay, kakampi nila yung Duterte. Yun yung nagpanalo eh. Pwede ba naman yun? May threat daw sa buhay ni Marcos kaya mag-negative campaigning na lang siya. Ano namang katwiran yun? Di naman po kami pinanganak kahapon. Mas pinaniniwalaan ko pa po yung analysis namin, no? Namili sila, ano ang tatahakin, ipagmalaki yung mga proyekto, ipagmalaki yung mga ginawa, or manira na lang. Pag ang tatahakin po nila, ipagmamalaki yung mga proyekto at mga nagawa, wala silang masasabi sa kampanya. Halos wala silang proyekto eh. Biruin nyo yung tinanggal na yung nag-resign na si DOTR Secretary. Alam nyo ba kung anong pinakamalaki raw proyekto ng DOTR under Marcos? Tanong nyo kung ano. Pinakamalaking proyekto ng DOTR, privatization ng NAIA. Puta, proyekto ba yan? Tininda nyo lang, proyekto ba yun?
Kung yan ang pinakamalaking yung achievement, ha? Dapat ka ngang mawala na dyan sa DOTR. Hindi naman proyekto yung pagbebenta ng NAIA. Okay, punta po tayo rito sa isa pang negative campaigning. Meron pong si Kiko Pangilinan. Ito mali ng mali na naman si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan, at saka yung iba pa. Si Espiritu, tsaka si Calyodi. Ito sana chance ni Calyodi, baka manalo eh. Kasi kahit papano sikat na si Calyodi, si Kiko, tsaka si Bam Aquino. Mga sikat na yan. Tandaan nyo, meron pa, siyam lang yung kandidato ni Duterte. Di ba? Siyam lang yung kandidato ni Duterte. Dapat nasa utak nyo yun. Siyam lang ang kandidato ni Duterte. Baka maisama ako. Di ba? Ilan ba yung kay Marcos? Bakit nagsusumiksi kayo na makuha nyo yung botante ni Marcos? Yung mga political tactician ng mga to, nila Calyodi, at saka nito nila Kiko Pangilinan at Bam, palpak. Ano bang gusto nyo? Manalo? O manira lang sa Duterte? Hindi. Tama naman yun. Wala talaga tayo isasama, siyam lang. Pero kung ako ang didiskarte niyan, di ba? Bakit ko titirahin yung mga Duterte? Nakukuha nyo po? Bakit ako titira sa mga Duterte? Malakas tong Duterte. Ang gusto ko manalo eh. Makikibanat ako rito sa mga Marcos para kahit sinasabi ni Badong na siyam lang yung iboboto namin, teka muna, ito bumibira rin to si Kiko sa mga Marcos, pwede na siguro to. Ito si Bam Aquino, bumibira din sa mga Marcos, pwede na siguro to. Di ba? Ako si Lacson, ang tingin ko ganun eh. Kay Lacson, baka may bumotong mga Duterte dyan eh. Kasi nga bumibira sila sa budget eh. Di ba? Very vocal si bumibira sa budget si Lacson. Pero hindi na ngayon kasi pinangatwiranan mo yung pagsasabi ng suka, yung pagsasabi ng babalik tayo sa mga nakaraang madilim na nakaraan, utot nyo. Okay. Pero eto si Kiko, no? At saka si Bam Aquino, sa totoo lang, bakit ang banat nyo pa rin kay Duterte pa rin? Pakinggan nyo si Kiko May natutunan ba si Kiko sa kampanya nila, yung pink campaign? Basahin natin yung sinabi ni Kiko. Tinanong daw ng Rappler, si former Senator Kiko, ano ba yung greatest lesson na nakuha mo from your 2022 loss? Ito po ang sabi ni Kiko. Sabi niya, sana raw yung mga kakamping, wag silang makipag-away sa mga rival camps. Very important na lesson ito because political analysts have long pointed out na isang weakness ng campaign yun ng Lenny Camp. Palaaway yan eh. Palaaway yung mga kakamping eh. Di ba? Hanggang ngayon naman, kahit wala na silang miyembro, palaaway pa rin. Yun pala natutunan mo, Kiko. Dapat hindi nang aaway ng mga kabila. Correct. Kasi baka makahatak eh. Di ba? Pero tignan mo ginagawa ng asawa mo. Inaaway si BP Sara. Di ba? Inaaway si BP Sara ng asawa mo. Kala mo may makukuha kang boto sa mga Duterte? Wala.
Si VP Sara, leader namin yan. Walang kaabog-abog. Sasabihin ng asawa mo. Ano ba sinabi ni Junel Florentino? Baka naman kaya natin sagutin yan. Nawalan tayo ng pagkakataong sagutin. Ano ba sinabi nun? Ganun ba tayo kahihina dito sa ating channel at nagbubura tayo ng mga walang... Baka naman kayang-kaya natin sagutin yan eh. Sayang naman ang pagkakataon na maasar sila. Okay. Sabi ng asawa mo, siguro nagsisisi na kayo na hindi nyo binoto si Kiko. Siguro nagsisisi na raw sila na hindi nila binoto si Kiko. Ang pinahiwatig mo, Sharon, nagsisisi sila na binoto nila si VP Sara. Katulad nung nasabi ko sa mga nakaraan nating vlog. Alam mo, kung sakali na hindi nanalo si VP Sara at si Kiko nanalo, babanatan din kung anong ginagawa ni Martin ngayon. Yan din gagawin ni Martin na mga alagad ni Martin kay Kiko. Si Sharon parang hindi ka lumaki sa politika eh. Hindi binabanatan si VP Sara ng mga congressman dahil sa wala lang. Kaya siya binibira dahil gusto siyang ma-eliminate bilang kalaban ng kanilang kataas-taasan. Naintindihan nyo ba yun? O ngayon, balik tayo sa palpak nila. Bakit nyo babanatan yung mga Duterte? Anong mahihita nyo? Babanatan nyo yung mga Duterte kasi para makakuha kayo ng boto ng mga Marcos, maka-Marcos. Wala kayong mahihita dahil kung maka-Marcos siya mga yan, iboboto nila 12. Iba po yung attitude ng mga natira kay Marcos eh. Yan yung mga tao, yung mga supporter po ni BBM, karamihan po dyan, hindi na po nag-iisip yan. Kung ano sabihin ng leader nila, yun na. Yung 12 na yan, hindi kayo makakalusot dyan, Keiko. Saan kayo kukuha ng boto? Duterte at Marcos lang ang may boto. At kami naniniwala na mas marami kami. Mas maraming naniniwala sa mga Duterte kaysa sa Marcos. Ang ikatatalo lang natin mga kapatid, no? Kung hindi tayo magsosolid. Kung naiisip natin, yung naiisip nung iba sa atin nung nagsimula to, bakit ko iboboto si Philip Salvador? Artista lang to. Ayoko na ng artista. Bakit ko iboboto to sila Lambino, sila ano? Baka hindi naman manalo, hindi naman sikat, hindi ko sila iboboto. Bakit ko iboboto si Bongo tsaka si Bato? Ano ba na nagawa nila? Bakit ko iboboto si Vic Rodriguez? Tao rin yan ni Marcos. Bakit ko iboboto? Puta, wala na natira. Bakit ko iboboto si Kibuloy? May kaso yan. Bakit ko iboboto si Iglesia yan? Wala na kayong tinira sa kandidato natin. Alam niyo po, may mga tao po na hinahanapan sila ng butas para hindi sila manalo. Pero hindi po yan yung laban natin. Ang laban po natin para magkaroon tayo ng chance na maging Pangulo si VP Sara. Ang tanging laban po natin, iboto natin na straight yung mga Duterte. Dahil marami po tayo. Actually, sa atin lang din umaasa yan mga yan ng boto. Kita nyo, ayaw nilang birahin. Yung mga kandidato nila, ayaw bumira. Kanino ba aasa? Pag Marcos lang po ang bumoto sa kanila, hindi po sila aabot. Konti na lang po yun. Nakita nyo po ba yung mga umatin sa rally nila? Kinakantsawan nyo yung rally ni, hindi naman rally, yung proclamation. Tama, rally din.
Pero diskarte po yun eh. Proclamation pa lang yun. Proclamation nga ni Pastor Quebuloy, mas marami pa sa inyo eh. Mas marami pa dun sa proclamation sa Ilocos eh. Isang kandidato lang yun. Kaya po ng mga supporter natin. Kay Marcoleta lang, proclamation ni Marcoleta, ang dami-dami eh. Aasa lang po yan, sa totoo lang po, kayong mga nakikinig, aasa lang yan ng mga boto sa mga Duterte. Kaya nga hindi bumibira yung mga yan sa Duterte. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.